Alam niyo ba na itong dinadaanan ng mga barko sa gitnang silangan na kung tawagin ay Strait of Hormuz ay itinuturing na pinakamahalagang daluyan ng langis sa buong mundo. Halos bawat bansa ay nakadepende rito dahil dito tumadaan ang malaking porsyento ng krudo na nagpapatakbo sa ating mga industriya at transportasyon. Pero sa likod ng mahalagang papel nito, isa rin itong matinding sakit sa ulo para sa maraming makapangyarihang bansa dahil kontrolado ito ng Iran. Ngayon, may lumalabas na ulat tungkol sa isang lihim na plano na layong gumawa ng isang dambuhalang kanal na magsisilbing alternatibong daanan ng mga barko. Ang proyektong ito ay hindi lang basta construction dahil ito ang nakikitang paraan para tuluyan ng mabawasan ang kapangyarihan ng Iran sa dagat. Pero sapat nga ba ang isang bagong kanal para solusyonan ang krisis na ito? O mas lalo lang itong magpapasiklap ng gulo sa pagitan ng mga dambuhalang bansa? Pero bago ngayong taon, nakikita natin na ang ekonomiya ng mundo ay tila nakatali sa isang napakasikip na daanan ng tubig na may lapad lang na 33 kilometro. Napakaliit nito kung titingnan sa mapa. Pero kapag nagkaroon ng aberya rito, asahan nyo na agad na tataas ang presyo ng gasolina at bilihin kahit sa malalayong lugar. Ang problema ay hindi lang basta trapiko ng mga barko, kundi ang katotohanan na ang Iran ay may kakayahang harangan ang daanang ito anumang oras na gustuhin nila. Ditong mga nakaraang buwan, naging mas mainit ang tensyon at nakita natin kung paano naging delikado ang pagdaan dito dahil sa mga pag-atake gamit ang mga drones at maliliit na bangka na may dalang mga pampasabog. Hindi ito yung tradisyonal na giyera na nakikita natin sa pelikula, kundi isang diskarte kung saan ginagawa nilang imposible ang ligtas na paglanayag. Dahil sa takot na tuluyang bumagsak ang pandaigdigang kalakalan, ang plano para sa isang lihim na kanal ay unti-unti nang nabubuo. Ang layunin ng proyektong ito ay gumawa ng bagong ruta na hindi na kailangang dumaan sa loob ng Strait of Hormuz. Isipin nyo na parang gumagawa sila ng bypass road para iwasan ng isang traffic jam na kontrolado ng Canada. Ang dambuhalang kanal na ito ay dadaan sa mga lupain na kontrolado ng mga bansang kaalyado ng Amerika at Europa para masiguro na hindi na sila maiipit ng Iran. Maraming bilyong dolyar ang kailangang gastusin dito at ang mga eksperto ay abala na sa pag-aaral kung paano ito mabilis na matatapos. Pero ang paggawa ng ganito kalaking istruktura ay hindi madali dahil kailangan itong dumaan sa mga tuyong desyerto at bundok. At kailangan din ng matinding proteksyon laban sa anumang banta. Kung matutuloy ang proyektong ito, mababago ang takbo ng kasaysayan sa gitnang silangan. Mawawalan ng alas ang Iran dahil hindi na nila magagamit ang pagharang sa dagat bilang pananakot sa ibang bansa. Gayunpaman, alam natin na hindi lang basta papanoorin ng Iran ang pagbuo sa kanal na ito. Habang ang mga bansa ay naghahanda ng pondo para sa construction, ang militar naman ay naghahanda rin para sa posibleng mas malaking sagupaan. Kahit gaano pa kalakas ang militar ng isang bansa, napatunayan na natin na kayang-kayang guluhin ng ilang pirasong bomba at mga drone ang buong daloy ng komersyo sa Strait of Hormuz. Dahil dito, isang malaking tanong ang kinakaharap ng buong mundo ngayon. Kung pati ang pinakamalakas na hukbo sa planeta ay nahihirapang siguraduhin na ligtas ang daanang ito, ano na ang mangyayari sa supply ng langis sa hinaharap? Sa ngayon, may daan-daang higanting barko ang nakatigil lang sa labas ng dagat at naghihintay kung kailan magiging ligtas ang paglayag. Hindi na ito isang plano lang na pinag-uusapan sa mga libro dahil nangyayari na ito sa harap natin. Kaya naman sa mga sikretong pagpupulong ng mga leader ng iba't ibang bansa, may isang ideya na lalong nagiging matunog. Kung hindi na talaga kayang protektahan ang Hormuz, bakit pa natin ito ipaglalaban? Baka ang klinay na sagot ay hindi ang pagpapadala ng mas maraming sundalo, kundi ang paghahanap ng paraan para tuluyan na itong iwasan. Dito na pumasok ang konsepto ng bypass o ang paggawa ng alternatibong ruta. Totoo naman na mayroon ng mga tubo ng langis sa Saudi Arabia at United Arab Emirates na ginagamit para mailabas ang krudo nang hindi dumadaan sa Hormuz. Pero ang problema ay hindi sapat ang laki ng mga ito para sa pangangailangan ng buong mundo. Kaya ang usapan ngayon ay mas matapang at mas malaki.
Isipin niyo ang isang artificial na koridor o marahil ay isang dambuhalang kanal na kayang daanan ng mga pinakamalalaking barko. Isang ruta na hindi basta-basta matatarget ng mga missile at hindi kayang harangan ng mga maliliit na bangka. Kapag natapos ito, hindi nang mababago ang mapa ng kalakalan, hindi mawawala rin ang kapangyarihan ng Iran na gamitin ang dagat bilang pananakot tuwing may tensyon. Pero bago tayo umabot sa pagtatayo, ang unang kailangan sagutin ay kung saan ba ito dadaan. Sa ganitong kalaking proyekto, ang hugis ng lupa ang magdidikta sa lahat. May dalawang pangunahing direksyon na tinitingnan ng mga eksperto ngayon. Ang una at pinakaambisyoso ay ang pagdaan sa loob mismo ng Saudi Arabia. Mula sa kanilang mga oil fields, balak gumawa ng isang malawak na daanan papunta sa Red Sea. Maganda ang planong ito dahil kontrolado ito ng iisang bansa lang, kaya bawas ang gulo sa politika. Ngunit ang kalaban dito ay ang kalikasan dahil kailangang humukay sa gitna ng matitigas na bundok at tuyong disyerto na aabuti ng ilang dekada bago matapos. Ang ikalawang opsyon naman ay ang pagpapalawak ng ruta sa Fujairah sa United Arab Emirates. Dahil ang lugar na ito ay nasa labas na ng Strait of Hormuz, mas mabilis itong gawin at meron na silang mga posibilidad na pwedeng palakihin agad. Hindi man ito kasing laki ng plano sa Saudi, mas posible naman itong matapos sa lalong madaling panahon. Ang diskarte ng mundo ngayon ay pagsamahin ang dalawang ito para unti-unting mabawasan ang pagdepende sa Hormuz. Pero syempre, ang pinakamalaking hadlang ay ang pera. Ang proyektong ito ay aabot sa daan-daang milyong dolyar. Hindi ito kayang bayaran ng iisang bansa lang, kaya inaasahan na sasali ang Amerika, India at mga bansa sa Europa dahil sila ang unang maapektuhan kapag nawala ng langis. Sa laki ng perang nakataya rito, bawal ang kahit anong mali. Bago pa man dumating ang mga dambuhalang makina, kailangan muna ng masusing pag-aaral sa lupa at sa paligid. Pagkatapos niyan, sisimulan na ang paglilinis sa mga disyerto. Ang malaking hamon dito ay hindi lang ang init, kundi pati ang galaw ng buhangin. Kailangan munang patibayin ang pundasyon at gumawa ng mga kalsada para sa mga mabibigat na kagamitan at para na rin sa libu-libong manggagawa na titira doon ng ilang taon. Sa laki ng perang nakataya rito, bawal ang kahit anong mali. Bago pa man dumating ang mga dambuhalang makina, kailangan muna ng masusing pag-aaral sa lupa at sa paligid. Pagkatapos yan, sisimulan na ang paglilinis sa mga disyerto. Ang malaking hamon dito ay hindi lang ang init, kundi pati ang galaw ng buhangin. Kailangan mo nang patibayin ang pundasyon at gumawa ng mga kalsada para sa mga mabibigat na kagamitan at para na rin sa libu-libong manggagawa na titira doon ng ilang taon. Dito na papasok ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon. Kung kanal ang itatayo, ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na paghuhukay sa loob ng daan-daang kilometro. Gagamit sila ng mga dambuhalang dredging machines para sa malalambot na lupa at kung matigas na bato naman ang harang, ay kailangan ng kontroladong pagpapasabog. Ang mga nahukay na lupa at bato ay hindi pwedeng itambak lang kung saan-saan dahil baka makasira ito sa kalikasan o maging sanhi ng pagtubo. Isa pang malaking problema ay ang taas ng lupa. Dahil hindi naman pantay ang terrain, kailangang magdesisyon ang mga engineer kung itatapat ba nila ang lalim sa level ng dagat o gagamit sila ng lock systems na parang sa Panama Canal para maitaas ang mga barko. Kapag nabuo na ang ringka, ang susunod na hamon ay ang pagpapasok ng tubig dagat. Hindi ito pwedeng basta-basta ibuhos lang. Kailangang dahan-dahan at kontrolado ang daloy para hindi masira ang balanse ng paligid. Kasunod nito ay ang pagtatayo ng mga dambuhalang port, imbakan ng langis, at mga pasilidad para sa maintenance. Siyempre, hindi rin pwedeng kalimutan ng seguridad. Kapag natapos ang kanal na ito, magiging isa ito sa pinakamahalagang lugar sa mundo, kaya siguradong magiging target din ito ng mga kaaway. Kailangan ng matinding air defense at surveillance para masiguro na walang makakapagsabotahe sa operasyon. Kapag operational na ang bagong ruta, hindi agad lilipat ang lahat ng barko. Sa simula, magiging maingat ang mga kumpanya at titingnan muna kung mas ligtas nga ba ito kaysa sa Strait of Hormuz. Pero kapag napatunayan na mas kontrolado ang panganib dito at mas mababa ang babayarang insurance, siguradong magkakaroon ng domino effect.
Unti-unting lilipat ang mga higanting tankers hanggang sa dumating ang araw na ang Strait of Hormuz ay hindi na ang pangunahing daanan kundi isa na lang na opsyon. Dito na talaga mababago ang balanse ng kapangyarihan dahil mawawala na ang kakayahan ng Iran na gamitin ang dagat para ipitin ang ekonomiya ng mundo. Sa huli, ang proyektong ito ay patunay na natuto na ang mundo sa mga nangyaring gulo sa nakaraan. Nakita natin na kahit gaano pa kalakas ang militar, mahirap protektahan ang isang bukas na daanan sa dagat laban sa mga drones at missiles. Ang pag-iwas sa gulo sa pamamagitan ng paggawa ng bagong ruta ang nakikitang pinakamatalinong hakbang. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang may mas maraming armas, kundi kung sino ang may kontrol sa daloy ng yaman ng mundo. Ayo, sa tingin niyo ba ay ito na ang permanenteng solusyon para hindi na tayo kabahan sa tuwing tataas ang tensyon sa gitnang silangan?